So for today's video guys, no, mayroon na naman tayong tanggap na isang wall fan na electric fan. So ang problema nito, sabi ng owner, ay mahina, no? Mahina yung kanyang ikot. Yan, kahit naka number 3 na daw, mahina pa rin. So para malaman natin guys, no, ayan, may naka-ready tayo na outlet. Pero ipakita muna natin na mayroong power yan para legit, para walang question. Ayan, naka-ready tayo na, naka-set tayo sa 250 AC lang guys, no? Ayan, pakita natin 250. So ayan siya guys. Ayan, so okay, plug in natin siya. Tapos i-switch natin yung kanyang, ito, hilain lang natin. Walang response na. So walang response. Ayan o, nakikita nyo guys. Parang iikot yung capacitor niya. Yung ilisin niya parang umiikot, pero ayun, parang ayaw niyang tumuloy. So sa gantong issue guys, no, so dalawa lang yung anuhin natin dito, yung dapat i-check. Unang-una, pinaka main suspect natin, yung kanyang capacitor dito sa likod. So ang pangalawang gawin natin dito, yung freewheeling niya. Tingnan natin yung freewheel niya kung meron. Kasi kung mayroong freewheel, so ibig sabihin capacitor lang yung papalitan natin dito. So yan lang yung dalawang steps guys, no. Tandaan natin pag nag-troubleshoot tayo sa ganitong problema ng ating mga electric fan. So pwede nyo itong gawin guys sa inyong pamamahay pag napanood nyo yung video na to. So buksan na natin muna yung pinaka cover nya. Tingnan natin yung kanyang freewheel. Ayan. So dire-diretso lang tayo, no, walang cut yung video natin. Ayan. Sandali lang to guys, no? Ito. Ayan. So okay naman, no? Ayan, no? So mayroon naman siyang freewheel. So ibig sabihin, maaaring capacitor nga lang problema nito. So ibalik natin siya guys, no? So mamaya na. Baklasin natin guys yung kanyang dito. Kanyang capacitor. Ayan. Ayan. Tingnan. Kunin natin yung takip nito. Tapos tingnan natin yung kanyang capacitor. Mabilis lang to guys. Huwag lang i-fast forward. So, bago ang lahat, no? Sorry. Nabulol na tayo. So, bago ang lahat, shoutout pala dyan sa ating mga 313 na mga followers and counting, no. Maraming salamat sa inyo mga idol sa panonood ng ating video. So ito guys, panibagong na naman, no, panibagong kaalaman na naman na i-share natin ngayong araw. So yan, shoutout pala dyan sa aking utol, no, si utol ko, si Erwin Binuman, no, sa Manila, no. Laging nanonood ng ating video, laging nakasupport yan. Thank you very much tol. So ito guys, papakita natin kung anong naging problema nito. So ikutin muna natin. So ito, i-rinse lang natin siya guys, no, pag nag-testing tayo nito, dahil mababa lang naman yung mga value ng ating mga capacitor. So sa times 1K lang tayo guys, no. Yan, baba lang natin yung ating tester. Kita nyo? Yan, o, times 1K. So sa times 1K lang tayo. So yan, pakita mo natin yung deflect nya. Pakita natin. So short muna natin saglit. So yan. So yan guys, tingnan nyo. So halos ayaw nya nang gumalaw, no. So ibig sabihin wala na to, open na siya. Pag ganyang issue, palitan na talaga siya. So yan guys, no, ang pinagkaiba. Kung may tester kayo,
mas mainam. Pero kung wala naman, no, so doon tayo sa ano, palit ng diretso para mabilis. Pero kung may tester kayo, so ang sa atin lang naman ay makita nyo yung comparison, no, na tinatawag, para malaman nyo kung ano ang problema na makikita nyo, no, kung sa actual talaga yan. Katulad ito guys, so may papalit tayo, no. Yan. Ito pull out din siya pero goods pa naman to. Yan, tingnan nyo yung palo niya. So dapat ganyan lang siya. So palit natin siya sa kabila. Yan. So medyo mataas lang konti yung kabila. Tapos babalik ulit. So ibig sabihin okay yung kapasitor natin na yan. So dapat ganun yung diplik siya. Sorry, ang diplik niya. Pag ganito naman na issue, kung kanina, so kahit kabilaan yan guys, wala talaga yan siya, no? So ibig sabihin wala na siya. So yan. So ang sa atin lang naman, no, ang purpose lang natin dito ay pinapakita natin sa inyo kung ano ang comparison sa dalawa na buo tsaka yung sira na kapasitor natin. So pero kung wala naman talaga tayong gamit na tester sa hindi naman lahat, no, mayroong tester sa ating pamamahay. So okay na yung palit na ng diretso guys kung may. Pero kailangan guys, no, take note lang. Kailangan same value, no, kung anong value na nakikita nyo. So kailangan yun din yung ipapalit natin para iwas tayo sa overheat, no, ng ating, o di kaya baka masira pa yung motor natin pag replace natin ng mataas yung value, no. Kaya kailangan kung ano yung nakalagay na value, so yan ang i-replace natin para safety tayo. Safety yung gamit natin, tumagal pa yung lifespan. So ito guys, balik tayo dito po. So yan, so kinakabit ko na. Yan, madali lang to guys. Huwag nyo lang i-pass forward. So ayan, ganyan lang muna. Pero diretso electrical tape na to. Ito yan. Lagyan lang natin agad siya ng electrical tape, no, para safety tayo. Para sa safety purposes yan guys, no. Wala tayong hassle na tinatawag. Hirap ng makuryente. Sakit. Ayan. Okay. So kung pwede nyo ito guys gawin sa pamamahay nyo, lalo na sa mga baguhan, no, na na ngayon pa lang nagre-repair ng mga ganito, hindi alam yung mga ganitong problema. O kahit sino guys pwedeng gawin. Panoorin nyo lang yung video natin, no. Sana may matutunan kayo ng mga idol. So ayan, sira na siguro natin siya diretso. So ayan, sira na natin siya dahil sure na yun talaga ang problema niya, no, capacitor lang. Wala nang iba. Isa. Sorry, hindi natin nasintro.
Shoot. So ayan na. Ayan na yan. Ayan guys. Ayan. Sarado na natin siya. Okay na. Tapos ibalik na natin yung kanyang cover. Ayan. Ayan guys, so ngayon ay i-try natin siyang i-plug in ulit, no? So ito, plug in natin siya ulit sa ating outlet. Ayan. Tapos i-testing natin siya. So ayan na siya guys, oh. Ayan. Yan yung number 1 niya. Malakas na. Yan ang number 2. Lakas. Yan ang number 3. So ayan, narinig nyo naman guys, no? So yan lang guys, no? Yung mga pamamaraan natin, no? Sa pag-repair ng ating mga electric fan. So paalala lang pala guys, no? Pag nag-repair tayo ng ating mga gamit, kahit anong gamit yan, kailangan ugaliin natin na naka-plug out, no? Lagi. For safety purposes guys, para sa atin yan, no? Yan ang una nating gawin para iwas disgrasya tayo. So masakit guys pag na-ground tayo na kuryente, no? So ilang beses na tayo dyan guys na nakatikim. Kaya for safety purposes kailangan naka-plug out lahat na gamit natin, lalo na nagre-repair tayo. So ayan guys, I hope na may natutunan kayo, no, sa ating video tutorial ngayong araw. So maraming salamat sa panonood. God bless po. Paki-like, comment and share naman po.